Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ating pag-uusapan itong breaking news na kung saan isang post sa social media ang ating nakita na nagsasabi na wala di umano sa listahan itong si Gemma Galanza. Okay, so ang possibility niyan mga kapolitika ay baka hindi na maglaro itong si Gemma Galanza mamaya sa laban dito sa CV League. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So sa videong ito mga kapolitika ay ating pag-uusapan ano ba yung maging impact kung sakaling hindi nga talaga maglalaro itong si Gemma Galanza, kasi wala namang statement na nanggaling mismo kay De Brito, but according doon sa listahan kasi nagkaroon na ng final list itong si De Brito dito sa mga possibility ng mga players dito sa Team Alas, kasi mamaya is maglalaro na po ang Team Alas kontra dito sa koponan ng Vietnam. Okay, at marami nga ang nag-aalburuto talaga at nadismaya, na-disappoint dito sa bagong listahan na inilabas ng Team Alas. At mga kapolitika, wala na po si Gemma Galanza, at the same time si Angel Canino. So si Angel Canino, ating napag-alaman base sa ating nakalap na impormasyon ay nasa na siya, balik na yung commitment niya dito sa De La Salle University. So hindi na siya makakasali sa Team Alas. Okay, at nakita na nga natin doon nakasakasama niya na yung kanyang team dito sa UAP at pumunta na sila doon sa Davao. So wala si Angel Canino at kumpirmado na po yan. But dito tayo mag-focus ngayon kay Gemma Galanza kasi kinuha nga siya ni De Brito, and in fact hindi nga siya kasali na dito sa Creamline sa kanyang club team. At sobrang laki nga ng kanyang isinakripisyo para lang dito sa national team ng ating bansa. Okay, but ang nangyari is bakit wala si Gemma Galanza dito sa Team Alas? Ako personally is nanghinayang rin ako kasi sana man lang ay sinali siya ni De Brito para man lang is maipakita yung kanyang galing at kumbaga meron siyang mapatunayan. Well, actually wala nang dapat pang patunayan nga itong si Gemma Galanza kasi ilang beses silang nag-champion dito sa PVL. So itong pagsali niya sa Team Alas ay para na lang dito sa kanyang mga supporters na kung saan ay gusto rin siyang makita na naglalaro, lumalaban para sa ating bayan. But nakakalungkot nga lang mga kapolitika kasi dito is ang mga balibalita at base sa ating mga nakalap na impormasyon ay pinalitan na umano itong si Gemma Galanza ni Bella Belen. So ang tendency dito is baka andun pa rin si Gemma Galanza naman sa baka ma-bench lang siya or baka mabangko lang siya. Okay, so yan ang possibility, at ang gagamitin daw kasi dito itong si Bella Belen at si Alyssa Solomon. Actually base rin kasi nagbabasa-basa rin tayo ng mga comment mga kapolitika, ang sabi daw doon ito daw technique pala ni De Brito, itong kanyang sistema ay baka kasi nakita natin hindi kinuha si Alyssa Valdez, hindi rin paglaro si Toots Carlos. Ang baka meron daw something itong si De Brito dito sa Creamline, or the other way around. Ang sinasabi dito is gumagawa daw ito ng pangalan si De Brito, gusto niyang mapatunayan yung on his own na kung saan is hindi kumbaga dahil dito kay Alyssa Valdez, hindi dito kay Gemma Galanza, kumbaga gumagawa siya ng sarili niyang pangalan na kung saan is bago yung mga players. Okay, just like itong mga players ng UAP. Okay, na hindi kasali dito sila Alyssa Valdez, sila Gemma Galanza at sila Toots Carlos. Okay, at yun ang sinasabi nila na gumagawa daw ito ng pangalan, meron siyang sariling branding na kumbaga is wala excluded itong mga players ng Creamline. Okay, pero para sa akin dito is hindi na dapat yun mag-matter as long as dapat kaya mong ipanalo yung bansa dito sa magaganap na CV League, kasi malalakas po na team yung ating mga kalaban dito sa Vietnam, especially itong Vietnam at Thailand. Dito sa Indonesia medyo may pa, but dito sa dalawang team na ito, sa Thailand at sa Vietnam, kailangan talagang ikayod kung gustong manalo ng ating national team. Okay, at dapat hindi na po yun mag-matter para sa akin mga kapolitika itong personal na mithiin ni De Brito na magkaroon siya ng sarili niyang pangalan na iba yung mga players.
iba doon sa mga naunang mga players ng ating national team. Dapat ang tinitingnan nyo lang dito is kung paano manalo regardless kung sino man yung mga players. Okay, so ako rin mga kapolitika and dismay rin dito sa balitang ito. Wala pang statement itong si De Brito, but ito yung mga kumakalat ng circulate online. So binigyan lang natin ng reaction at opinion kung sakaling ito ay totoo man, kasi hindi pa naman ito kumpirmado. But sabi daw doon sa naunang listahan is kasali si Gemma Galanza, but after a while is pinalitan daw ni De Brito itong listahan at naka-exclude na doon si Gemma Galanza. Actually, nagbigay na nga tayo doon mga kapolitika ng opinion doon sa ating mga previous video na kung saan sinasabi natin na dapat itong si Gemma Galanza ay bumalik na lang dito sa kanyang club team sa PVL, kasi ito naman yung mga panawagan at mga request ng kanyang mga supporters na dapat is bumalik na lang siya dito sa PVL, kasi dito sa Team Alas ay hindi naman siya nagagamit, ay talagang binabangko lang siya ng coach ni dito sa ating national team. So useless lang din na andun siya, parang decoration lang ang nagiging ganap doon ni Gemma Galanza. Okay, so mga kapolitika, yun lamang ating quick update dito, last minute update natin sa Team Alas, kasi mamaya is maglalaro na po ang Team Alas mamayang gabi. So ating abangan at i-update ko rin kayo from time to time. Okay, so kayo in your own personal opinion mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa posibilidad na naman na pagbangko at wala na sa listahan itong si Gemma Galanza? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue.